Sa mga susunod na araw ay hindi na pwede ang karne, kaya naman kakain na kami ngayon. Ngayon na lang naman ulit kami nakapagluto nito at nung December pa yata yung huli. Pinakuluan niya nga lang pala yan ng mga 1.5 oras. Binaliktad niya na para yung kabilang part naman ang maluto. Nilagyan niya nga lang pala yan ng onion leek at pamintang buo habang pinapakuluan. 417 pesos nga pala yung karne at sa Alfamart nabili, kaya lang nakalimutan ko na nga kung ilang kilo. Pagkatapos nga ng 1.5 oras ay malambot na yung karne. Tapos nirest niya lang yan ng mga 3 oras. Dati nga kapag nagluluto siya ng ganyan ay binibilad niya pa sa arawan. Kaya lang medyo hapon na nga nung napalambot yung karne, kaya naman wala ng araw. Hiniwa niya nga lang pala ng paganyan para naman kapag naluto ay maganda yung itsura niya. Tapos naglagay lang siya ng konting suka at minekos-mekos na. Pampalasa naman naglagay lang siya ng ganyang karaming asin. Mukha lang siya marami pero hindi naman maalat, sakto lang. Pagkatapos naman ng 3 oras, sinalang niya na dito sa air fryer. Dito na lang niluto para tipid sa mantika at hindi na nga mahirap prituhin dahil walang talsik. At tingnan nyo naman, pagkatapos ng 1 oras ay napakaganda ng pagkaluto. Luto na nga pala yan at luto na din yung kabilang part, kaya hinango na. Maganda din talaga magluto dito sa air fryer dahil natatanggal yung mantika niya. Unlike nga kapag pinirito mo sa mantika ay mas nadadagdagan pa yung mantika niya. At kahit nga hindi mo napakuluan yung karne ay maluluto talaga yung kaloob-looban niya. Na-try na din kasi namin dati nung nagluto kami. Mas gusto lang talaga nitong asawa ko na sobrang lambot ng karne kaya pinakuluan niya pa. Tingnan nyo naman, napakasarap nga ng itsura niya. Napakahilig nga pala niyan sa mga ganyang mga ulam, pero ngayon nga ay iniwas-iwasan na din namin. Hindi nga katulad dati na madalas talaga kami nagluluto ng mga ganyan. Dati kasi ay hindi naman kami conscious sa aming kalusugan. Kung ano lang yung masarap ay for the go. Pwedeng-pwede naman kumain ito basta nga paminsan-minsan lang at wag madalas. Dahil kahit papaano ay kailangan din ito ng ating katawan. Sobrang lambot nga pala ng pagkaluto at walang kahasil-hasil kagatin. Talagang yung mga laman niya ay humihiwalay na sa ribs. At bagay na bagay nga din yan dito sa sausawan na nabili niya. Tonkatsu sauce nga pala yan, kaya bagay na bagay talaga siya dito. Tanghalian nga pala sana namin yan pero inabot na nga ng hapunan. Iyan nga pala yung time na naglinis kami ng bahay at hindi nga namin namalaya na magtatanghalian na pala, kaya late na kami nakapagluto. Minsan kasi mawiwili ka din talagang maglinis ng bahay at saka gustuhan mo nga na matapos agad ay nakakalimutan mo na yung ibang mga gawain. Kaya naman pati oras ng pagluluto minsan ay nakakalimutan na. Para sa ating kumakain nito ay napakasarap talaga nito. Pero para naman po sa hindi kumakain nito ay pasintabi. Kain po pala tayo. Napakasarap niyan pero hindi naman namin kayang kainin yan ng isang kainan lang. Ang bala ko pa nga yung matitira niyan ay isisigang ko na lang. Pero hindi ko na nga naisigang yan dahil kinaumagahan ay inulam din namin. Uulitin ko nga po, paminsan-minsan lang naman yan at mas lamang naman yung laman kaysa sa taba. O siya, hanggang dyan na lang muna. Salamat sa panonood. Bye!